Pagpalang araw, kaibigan. Ito ang inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Ayon sa Biblia, sa unang 1, na nakalagay 4, 9 Gs. Basahin ko. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na suguin niya kanyang bugtong na anak na si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Verse 10, ito pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo ang kanyang anak na si Jesus upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Siya po ang inihandog, siya po ang ipinako sa krus para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kung wala pong Jesus na napako sa ibabaw ng krus, wala po tayong kapatawaran. Bakit? Hindi natin kaya tubusin ang ating kasalanan sa Diyos. Tingnan pa natin ang sinabi ni Pablo sa Roma chapter 5. Meron po nakalagay din dito, kagaya dito. Chapter 5 ng Roma. Okay, basahin natin. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noong tayo'y makasalanan pa. Kung wala po tayong kasalanan, wala sanang namatay sa ibabaw ng krus na si Jesus o ang Kristo. Kaya po meron nagdusa, naghirap, nagbuhat ng krus o yung De La Rosa, Via de la Rosa. Lalo na ngayon, malapit na yung mahal na araw. Kung mapapanood ninyo yun, totoo yun. Yun yung lakaran ni Jesus no, na may buhat-buhat na krus. Bulubundukin po yun. Walang kalsadang matino. Via de la Rosa po yun. Mahirap, naghirap siya. Sipin nyo, nilalati ko, sinasaktan hanggang sa at tulas siya ng kamatayan sa ibabaw ng krus. Yun ang kanyang pag-ibig sa atin. Kasi po, kung walang naihandog sa ibabaw ng krus, kaya ang tawag ni Juan dyan ay 1:29 ng 1. Tingnan natin ang surat ni Juan. 1:29. Meron siya sinasabi, ano? Uno 29 na sulat ng Juan. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na naghahalis ng kasalanan na sanlibutan. Tayo po yung binubuo ng sanlibutan. Ano daw si Jesus? Kordero. Ano yung kordero? Hayop. Nung araw po, naghahandog po sila ng hayop para sila mapatawad sa kanilang kasalanan. Pero, hindi na po nagustuhan ng Diyos ang paghahandog ng hayop. Inalis na po yung mga handog ng hayop at pinalitan ng handog ni Jesus. Kung walang Jesus na naihandog, wala po tayong kapatawaran ng ating mga kasalanan, kaibigan. Meron po nakasulat dito. Hebreo chapter 10 verse 5. Dahil dyan, nang si Kristo'y manaog sa libutan, dito po sa lupa, sa mundo natin, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at tandog na mga hayop ay hindi mo nahibig, kaya't ihanda mo ang aking katawan upang maging ain. So wala siyang katawan.
ipinaganda siya ng katawan ng Diyos. Para saan? Yun po ang ihahandog sa ibabaw ng krus. Sabi ni Jesus, yung handog ayon sa kautusan, hindi mo nahibig, sabi niya. 6, hindi mo kinalugdan ng mga handog na susunugin at ang handog na dahil sa kasalanan. 7, kaya't aking sinabi, narito ako, o Diyos, upang tubdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. So, tinupad lang po ni Jesus ang nakasulat na ula pagdating ng paghahandog ng kanyang katawan. Kasi nga po, hindi na nagustuhan ng Diyos ang mga handog na hayop na sinusunog. Kasi nga po, mandaraya ang tao nun. Imbis na yung magandang hayop ang ihandog nun, yung first class, unang baby. Ang inandog po nila yung may diferensya. Hindi na po kinalugdan ng Diyos kahit na alinsunod sa kautusan ang andog na yon. Tingnan natin yung gawa. Ano sabi ni Apostol Pablo? May nakasulat po dito. Hanapin natin, kaibigan. Ano nakalagay? Gawa 13:38. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, hindi na po yung mga handog na hayop noon. Kasi si Jesus na nga po yung inihandog o tinatawag na kordero. 39. At ang lahat ng nananalig sa kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Ano yung kautusan ni Moises? Yung nga po naghahandog ng hayop para mapatawad tayo sa kasalanan. Pero sabi ko nga po, mandaraya ng tao. Ang inahandog na ilang hayop, yung may kapansanan. Pilay, bulag, may depresya, may sakit. Dati po, hinandog nila yung mga first class. Unang bunga. Ika nga, yung panganay. O kung mga gugulayin naman, yung unang bunga, first class. Walang kapintasan. Nang hinandog nila sa Diyos. Pero, pinalitan ng mga tao sa kanilang katusuan. Kaya, hindi na po nagustuhan ng Diyos yung handog na ayon sa kautusan. Ayon sa kautusan Kaya sinabi ni Pablo, hindi na mapapatawad ang tao kahit ayon sa kautusan. Kundi, paano tayo mapapatawad? Ang sabi ni Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. O panguli, 1, 3:16. Anong sabi ni Juan? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Tayo po yung sangkatawan Kaya binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesus. Upang ang sumampalataya sa kanya, kay Jesus, ay hindi mapahamak sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo po ay magkakaroon ng kaligtasan. Roma. Anong nakalagay? Sa Roma naman. Ito po. 10:13. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ayan. Si Jesus po yun. Roma 10:9. Kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen! Yung pananampalataya kay Jesus, yun po ang kailangan para tayo magkaroon ng kaligtasan. Pag sinabing pananampalataya, may kalagip na pagsunod po yan. Hindi po pwede sasabihin ng tao, ay ako nananampalataya. Hindi po pwedeng ganon. Kailangan may pagsunod yun. Kaya nagiging pananampalataya kasi po,
may pagsunod. Sige po, hanggang dito na lamang ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Like, share na share. Kayong mga na-share, ni-share nyo sa iba. Total, biblical naman po ang turo. Ano po? God bless us all po. Ano? Nawad at na kayo ng video ito nasa maayos na kalagayan. God bless us all. Mahal tayo po ng Diyos. Bye-bye.